Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 2:15 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Tuesday edition kita mga kabyanan, Hunyo 23, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupot kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabayan sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, undo ko nagadamo ning mga insidente sang violence sa mga eskwelahan. Kung kahapon may tiniruhay sa Tacloban, may ara pagid nga isa ka insidente nga isa ka estudyante ginpangbuno ito sang ano to bullpen or kutsilyo sa isa ka eskwelahan man diri sa aton sa pungsod. Inano niya man. Muna nga dapat hugton gid ang seguridad subong no sa mga eskwelahan. Pero na dumduman taman sang una sang bata-bata pa kita, bata-bata. Sa mga elementary pa lang naton, hindi kinaya malikawan nga may mga bullying gid man nga nagakatabo. Kag ang isa gid sina resulta sina may tinapungulay, kisa may mga hinabuyanay sang mga kung ano da nga bagay nga mauyatan sang kontra mo, classmate mo. Galing subong abi kay ti advance na gid katamang aton technology, ti mga amuni nga hitabo ya mabidyuhan ka, makita dayon. Kag para sa akon mas maayo gid gani nga may mga videos kita para mas ma-aware pagid ang aton mga kauturan sa kun ano gid balang nagakatabo sa mga eskwelahan. Kasi wala lang kita kahibalo basi halin pa gid man ini sang una ya nga may mga bullying nga nagakatabo, may mga violence nga nagakatabo ug galing kay ti matago mo pa sang una matago mo pa. Isa may mga tinapungulay ina sa mga eskwelahan niya, kamo-kamo lang na yung nakabalo nga nagtinapungulay kamo, di ba? Di ba? Ang mga maestro kag maestra sinaya, way na yung kabalo nga nagpukotay kamo daya sa likod grandstand, sa dalom kahoy. Masiling kuman nga may mga insidente man sang una. Galing subong, pasalamat kita nga may social media. Amo na no, may mga videos nga magagilinuwa kag ma-aware, mabalaan sang aton nga mga concerned agencies kung ano ang pwede pa nila nga himuon sa mga eskwelahan. Hindi lang man niya katungdanan sang aton nga mga manunudlo. May dako gid nga role ang aton nga mga parents. Kamusta ba lang inyong komunikasyon, ang inyong relasyon sa inyong kabataan? Kasi nga pag-abot pa lang sang bata sa eskwelahan, imbes nga kamustahon nyo, pagkita mo nga do tsuray do yaget, kigan mo dayon, yaw-yawon mo dayon ng bata. Imbes nga kamustahon mo, abito, mustay mo, pamahaw anay, timplahan ta kagatas, lutuan ta ka itlog, di ba mga amo na bala? Halinti kon ang imbokada mo dayon, kigan mo ang bata mo,
nagasupot hasta sa ti ano ni why na siya sang plano nga magstorya pa kung ano mga nagakatabo sa iya sa eskwelahan. So istoryahan ta inagaron no kung anong mga pwede nga himuon bala no para nga mas strengthen pagid ang security sa aton nga mga buluthuan. Sa ibang panaton nga balita, good news para sa aton nga mga motorista. Big time rollback in patuman subong adlaw pero may information gani kita yang ang iban nga niya kahapon pa lang yan nag-rollback na. So dira mo makita nga ano na man nagamat-amat na giman kanay ang sitwasyon. Kag kabay patani nga magsigi-sigi ni. May kang tanan sina nga balita kwaunta ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nel, may nga po. Paul mayara sing patuman nga big time rollback sa bahin sang aton sini mga produktong petrolyo subong adlaw. Dako ini kag isa sa pinakadako nga amount no nga ginubo sa aton sini nga presyo sang diesel, gasolina kag kerosene. Rason nga pila ka gina ka mga motorista ang nalipay gid kag nakapatughong gilayon sa pila ka mga nagapanguna nga gasoline station. Si Fernando Viloso kagina isa ka jeepney driver, isa gid sa mga nag-avail gilayon sang sining rollback kagin patuman sa monitoring sang DOE kag sa ila projection kag amo man gin-implement sang aton sining mga gasoline station ang ginubo daan sa presyo sang diesel yara sa 9 pesos to 11 pesos ang ginubo per liter. Sa bahin sang gasolina yara ini sa 3 pesos 90 centavos to 5 pesos and 90 centavos. Ito ara man sa 6 pesos ang rollback sa gasolina. Kag sa kerosene naman 9 pesos and 82 centavos kag 11 pesos kag 92 centavos no. So amo na ang range sang ginpatuman nga rollback. So kagina ang presyo sang diesel yara na lamang sa 64 to 65 per liter ang aton nga gasoline halin sa tag 76 to 75 sa nadigad ara ini sa 70 pesos tubtob 71 pesos per liter. So dako gid nga bulig sa aton siniya nga mga motorista pero suno sa ila titani masundan pa ini kasunod sang mga deal nga naaprubahan kag ginisugtan no sang sining duha ka pungsod nga in conflict sa bahin sa Middle East ang Iran kag ang Estados Unidos. So ining ang video naton kag ginano kuha naton ina dira sa may Total Gasoline Station sa kilid sang La Paz Plaza no sa diin nga nagpatughong ining pila naton ka mga motorista Paul. Okay. So ang ginahandom gid ni Nel sa aton nga mga motorista kiti kada adlaw naga-ano man kita no, naga-commute kita. Ang ilang nga pangabayan Nel nga ano no nga kuntani mabalik bala no sa daan nya gid nga presyo nga pila to mga 52 to Ara sa 54 to 58 no amoy na ang flat rate gid sang nagdigad no before sang nagtimbuok ang presyo sang produktong petrolyo. Ti isa ini sa big time rollback sa nagdigad may rollback man pero tag pila lang gid tag 2 pesos pinakadako 3 pesos ari 9 pesos to 11 pesos sa bahin sang diesel. Ti bala naton daan nga ang mga panaton ang mga public transport naton diesel based gid na no modernized jeep mga traditional jeep naton nga nagabiyahe kag ini ang rason sa nadigad sa pag-interview ta sa bahin sang grupo sang WVATTCI Incorporated no Western Visayas Transport Alliance of Transport Co-op and Corporation. Ang ano gali Paul, ang ilang nga unit hindi pa 100% nga naga-operate tungod sang mataas nga presyo sang produktong petrolyo. So gaamat-amat pa lang ini sunod kay Mr. Rizal Alido. Pero kung magbalik na pananglit sa 55 to 58 abi no, ang presyo sang krudo may posibilidad nga ti mag 100% na ang operation sang pila naton ka mga kooperatiba kay ti admitted gid sang iban nga mga co-op nga tungod sang pagtaas sang fuel prices imbis nga 100% ang ilang nga ginapabiyahe ara lang sa pinakadako na 50% no, wala nila ginapabiyahe tanan-tanan nila nga mga units sa Paul. Ti manog abri klase daan ti siyempre kinanglanon gid sa aton mga pasahero ang masakyan ugaling kay suno sa WVTTCI nga ti wala man gani sila ginapilit or ginapuwersa sang LTFRB nga ti dapat
tanan yung nga units ipabiyahe ninyo, no? Kundi kay gina-consider man ang financial status ng isa ka kooperatiba, kag tungod sini kida ko nga bagay ining patigayon nga rollback nga posible magbalik na amat-amat sa 100% ang biyahe sang mga di pasahero nato nga salakyan, Paul. Pero ang isagid ka notable Manel kiti halin sang nagsaka ining presyo hasta sa nagnubo way man sang movement sa pletihan eh. So kumbaga gamay na lang gid niya nga adjustment. So sa nisiling mo amat-amat naman ning dugangan ng mga units para nga hindi man mabudlayan ang aton nga mga commuters. Kaya na timingan man, Paul, nga sira klase na sang daw no grabe gid ang peak sang pagsaka sang presyo ng produktong petrolyo. Amo na gani ang challenge diri amo ni. Kada semana kit-an mo ya ang pagnubo saka sa presyo sa produktong petrolyo. May immediate rollback sa produktong petrolyo. Ang ano dira, ang isa kadako nga challenge, ang isa siguro dapat nga monitoron no sa aton ang mga basic prices, ang basic commodities ta. Kung ini may direct nga pagnubo, kay area magsiling ka isa nagdigad tag 75 subong 65 na lang. Ti ang challenge diri kiti ang DOE na appreciate naton kiti ga monitor sila mo bisan nga mas taas-taas pa ang sabahin sang basic commodities amo ang pamangkot sina dira no kung may mga negosyante nga naga-reflect man sa ilang mga presyo kung may rollback sino ang nag-check kung may araban sang rollback sa bahin sang aton sini mga basic commodities nga sina nga aspeto siguro ti dapat mas strengthen ina kay ti gabakal ang aton sini nga mga konsumidor kag dapat may direct impact man ang ini nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo kay ti kasami magpasaka sang saka tinapay saka mo ni di ba masiling sila saka ang nagsaka ang ang gatong ang amon nga makina nga konsumo sa amon sini saka man kami so kung mag-rollback na dapat may preskon nga ang tinapay sang nagdigad nga bulan nagamo sini so may direct impact so amo na da ang nakita naton nga kung kapamati sila sa Bantay Banwa subong challenge no nga ma-check kung may rollback man ang basic commodities nga ti dapat ga reflect ang epekto sini no sa presyohan na isang produktong petrolyo, Paul. Okay. Nel, madamo gid nga salamat. Amo na maduro naton nga report may kang tanan saging patuman nga big time rollback subong nga adlaw para sa bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat, Janelle Baclay, sa report. Sakto gid ang punto ni Janelle, no? Nga ang presyo sang mga basic commodities dapat ma-check gid ini. Kaya nagsaka ang presyo sang katong, matik saka dayon tanan. Di ba? Di paano anong matabo kay nag-rollback na? Pila na ning gin-rollback oh? May 30 to 40 pesos nang rollback, di ba? So, dapat ma-monitor man ini, no? Sa mga natungdan nga ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 28 minutos magaligat sa takna nga alas 2 sa hapon. Sa aton nga pagbalik, makaupod ta ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, no? May kantanan sining mga security measures nga ipatuman sa eskwelahan. Kay, understand, patigayon sang meeting sila no together with DepEd Iloilo City. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
This is a public service announcement from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players, and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language.
Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. 29 minutos makalikat sa taknang alas 2 sa hapon para nga mo nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, aton pamatian si Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sang ICPO, sa mga patuman nga adjustments kag anong resulta sang meeting sa tunga sang DepEd kag Iloilo City Police Office. Aton pamatian si Colonel Wilbert Parilla. In Tacloban. And the same manner also, our City Mayor, Honorable Reza Reñas, to directed us also na mag-coordinate sa ating school division superintendent ng Iloilo City with regards to the safety protocols concerning sa doon nga sa incident doon sa sa Tacloban. So I immediately directed our WCPD together with our PCR to have a dialogue
with the school's division superintendent in a person of Dr. Maria Luz in de Los Rios. So kahapon nag-uusap-usap sila and these are the things na napag-usapan nila. Na yung schools with the directive of the schools division superintendent na kailangang mag-purchase lahat ng mga security guards na naka-duty sa mga schools under Iloilo City should purchase metal detectors doon sa mga security guards nila na naka-deploy. And also to review the CCTV cameras na naka-install doon sa camera sa perimeter ng schools. So to make it sure na functioning lahat, no? And other may ni-request din ang division superintendent sa atin sa PNP na kung magkakaroon ng refresal training doon sa mga personnel ng mga security guards na naka-deploy doon sa mga schools. Okay. So isa doon kung paano natin ang protocol sa mga handling sa mga minors with in terms of security and other detection kung paano ma-detect nila yun sa mga bata na mayroong dala-dalang ganong klase. So paano natin ma-preempt at ma-prevent na makapasok sila if ever na mayroon sila mga plano na ganon. So, on our end, sir, director immediately called us and gave instruction with the incident in Tacloban. And the same manner also, our city mayor, Honorable Raisa Reñas, to directed us also na mag-coordinate sa ating school division superintendent ng Iloilo. About it, sir, kasi for example, yung gunting ginagamit pang sa school. Mayroon naman tayong mga gunting na hindi matutulis. Okay. O, marami tayong mga gunting ngayon na may iba pa, may mga plastic cover pa na hindi na siya magiging harmful. No? So hindi siya magagamit na pang-injury. Okay. And then aside from that, we are also informing the division's head na with regards to the use of our E911 for any emergencies. So that they will be familiar, parang i-part na nila doon, routine nila doon sa mga routinary na activity nila on how to use the E911 for any emergencies. May other requests po, sir, yung SDO sa atin? Yun lang naman po. Yun lang naman, yun, so far, yun lang naman ang natin, yun ang mga request nila. Napatian si Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sa Iloilo City Police Office. So, importante gid ang mga CCTV naka-function. Pero kung ako maglantaw, hindi man tanan guro may CCTV no? Ang iban nga eskwelahan siguro nga makasarang kagti may mga naga-donate base may ara, pero I'm sure hindi tanan may CCTV Bisa man gani sa nakita ko kung what if man lang no, kung kada classroom subong may CCTV na. Kagti sa mga sa mga strategic nga mga lugar sa eskwelahan, mabutangan no? Tanan, butangan mo sang galing magasto man no, mga pila subong ang CCTV man, di ba? Ti amo nang punduhan dapat sang eskwelahan, dapat mag-invest kita kay damo man pundo ang gobyerno, I believe. Matagaan gid na sa talupangod kay luoy kita sa mga inosente ang mga bata. Kay gina-expect sa mga ginikanan kag mga guardian nga safe place ang eskwelahan. Kay ara ang mga maestra kag maestro. Di sa nagakatabo subong, pati ang kabuhi sa mga manunudlo ta, in danger man sa sining mga nagakalatabo. Ang isa pagit sina nga posible matabo, ikaw maestra ka, maestro ka. Disiplinaryan ikaw nga sahi sang maestro, kun maestra. Tapos, sa natabo, maminsar ka naman subong, magapang duwa-duwa ka. Mayo guro, hindi na ko guro mag-amuni. Hihagan-haganon ko na. Dibla? Baga, ikaw, ka man atublag ka man sa natabo. Nabasi, way takabalo. Ang paminsaron mo lang nga, basi, amo man ang matabo sa akon, basi nga balikan ako, or amo na, diba? Dapat bululigan ini sa pagpanguna sa Department of Education. Kay hindi ni lahog-lahog ang natabo. Kag may mga nagasinulod pagid nga mga information nga may mga violence man nga nagakatabo sa ilang lugar. Dibla? So munang dapat gid nga i-consider sang aton nga mga kauturan. Labi na mga stakeholders naton, may mga mabulig kamo sa mga eskwelahan ninyo no, sa inyo tagsa ka community.
45 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabyanan, sa sining natabo no sa Tacloban City, pinapangabay ni Senator Bongo ang pag-review sang youth justice laws kag ang ining mga stronger mental health support. Kasunod sa sining shooting incident nga nagluntad sa Tacloban City involving minor suspects. Sunod sa opisyal ang fatal shooting sa San Jose National High School sa Tacloban. Ang landgid ini dapat nga may serious nga review sa mga existing youth-related laws, school safety rules, kag mental health intervention, labi na sa mga reports nga mga suspect, mga menor de edad. Si Senator Bongo, ang chairperson ng Senate Committee on Youth, nagpalabot sang simpatya sa pamilya sa mga nagkalamatay kag mga pilason no. Nagaupod siya sa sining insidente. Pagti ginatagaan niya gid sang italupangod nga ang mga otoridad kag policy makers dapat i-examine ang mga current laws and regulations. Bastante bala ini, enough bala ini to prevent ang mga kaangay sini nga trahedya. Kagti ang insidente raises serious concerns not only sa security sa sulod sang eskwelahan, isa man diri ang kondisyon sang mga pamatanon. Pati base nga expose sila sa violence, bullying, trauma, kag iban pagid nga mga risks. Kati ang schools are supposed to be zones of peace and learning. Pagti makatulublag nga mga estudyante are exposed to such unnecessary risks instead of being able to focus sa ilang pagtuon. Pagti ang makaalarma gid kiti mga suspect, mga kabyanan, mga minor de edad. Sa edad mo nga 14, 15, ang ginapaminsar mo ya. Mag-enjoy, lagaw-lagaw, crush-crush dira, diba? Hindi nga manghalit sa imo sig kapareho. ...47 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabayan, sa padayon nga campaign against illegal drugs, sa 1 month ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, naglabot sa 77 million worth of illegal drugs ang nakumpiska sa Police Regional Office 6. Na-recover sa otoridad ang 11 ka kilo sang shabu nga may standard drug price nga masobra 77 million kag 112.4 grams ang marijuana. Ang Iloilo Police Provincial Office ang may pinakadako nga nakumpiska nga naka-recover sang 5,085 grams kag naka-aresto sang 60 drug suspects. Sunod kay Police Brigadier General Tuanyo, resulta ini sang mas ginpabakod nga intelligence gathering, surveillance, case build-up, koordinasyon sa partner agencies kag aktibo nga bulig sang mga community informants. Dugang pa niya, hindi pagpanugutan sang PRO6 nga gubuon sang illegal nga droga ang mga komunidad, gani pa dayon ang ila operasyon, agud maaresto ang mga drug personality, mabungkag ang ilang mga network, kag maprotektahan ang katawhayan sang Western Visayas. Sa pagid ni, may mga cases, mga tiyang mga kabataan, amuning ginagamit nila nga runner, mga kabyanan sa pagduso sang illegal nga droga. Pero klaruhon tano, ang ining problema sa illegal nga droga, dapat hindi lang niya PNP, dapat tanan nga mga concerned agencies. Kay balaan mo kung PNP lang gid man niti, maayaw-ayawan gid man ng PNP kay nga sa mga entry points pa lang sa mga ginasudlan, sa mga ginadungkaan, paano inatanan bantayan sang PNP ta. Kay ti kung isipon mo kadako sang nagasulod eh. So dapat ang focus mo gining nadumduman ko sang nag-courtesy call ang IPPO kay Governor Defensor sa January
nga dapat sa pagsulod pa lang sang kontrabando na pungga na. Hindi na maglabot sa mga banwa-banwa, maglabot pa sa kay kung sino nga mga drug personalities, kay kapitan, may kagawad, may tanod, pagti may ginamonitor pa nga SB member. Sino ayhan nga SB member ni no? Biway tinyo mahuya, no? Muna ni nga pagpaninguha sang kapulisan ta nga masikop ining mga drug personalities tapos may isa ka SB member. Ano ini ha, confirm ini isang Provincial Drug Enforcement Unit ang ini nga information. Te bantayan ta. Pero te kung ako gani mas mayo tani nga why na lang gani gin divulge. Galing wala ta kabalo basi nga damo sila. Di ba minsar sila, di ba? 51 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapsalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Engineer Roy Louis Caipang, sa transmitter Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala